despite the flooding woes of many towns and cities, there are those that seem to have addressed this perennial problem. Here in Metro Manila, Marikina and Pasig have been praised for being flood-free. How did these cities do it? We have with us tonight Bryant Wong. He is the head of Pasig City's Disaster Risk Reduction and Management Office. Good evening. Welcome to The Big Story, Mr. Wong. Hello po, good evening. May we call you Bryant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bryant, ano ang ginawa ninyo sa Pasig? In the past, Pasig had always been one of those that have inundated by floodwater. Marami pong activities po talaga and programs na ginawa po sa City Cover. Ang hinigpitan po there lahat ng infrastructure pagdating po sa development. And strict coordination with DPWH for DPWH projects para at least align po lahat ng projects po ng city and ng national government po. So yun po yung partnership po ni Kong Mayor, ni Mayor po and Kong yun po yung ginagawa nila. And to that, IEC po natin, information education campaigns po natin. So syempre, yung preparedness po sa disaster, which is yung, ang pinaka-highlight namin is yung emergency go bag. Okay. Emergency go bag? Tama ba? Yes. Narinig ko? Opo. Okay. Okay, Bryant, just an assessment. We see that there have been evacuations. There have been preemptive evacuation ba ito? And were there areas that were flooded still, although not as severe as before? Yes, ma'am. Yung lakas po sa flood na halos ondoy level po yung yung millimeters na binuhos ko per day. Plus yung may mga evacuation po tayo, mga flooded areas po tayo, reaching up to 4 feet, 7 feet sa mga laylayan po natin. Meron po kasi tayo dito ng Santolan na boundary po ng Marikina. Ito po kasi yung ongoing na ginagawang project po ng DPWH din po. So, yun po, after po magawa, by next year, matapos, malaking bagay po yung mangyari dyan na magiging flood-free din po yung area din. Sorry, Bryant, medyo choppy lang yung linya. I understand, nag-iikot ka ngayon. Pwedeng pa shift lang ng konti. And pakiulit yung sinabi mo, you're coordinating with Marikina on a specific project? Tama ba yung narinig Hindi ko? po, it's a DPWH project po siya na involved po ang Marikina and Pasig. So, connected po kasi yun. And yung flooded areas na malalim namin is in Marikina boundary, which is Barangay Santolan. So doon po may wall po na binubuo po doon. Pag natapos po 'yon, hopefully by next year, sabi po sa amin, ay magiging flood free po yung area. Yun po yung mataas na evacuees po namin ngayon. Okay, nasa ilan yung evacuees ninyo from that area sa may Santolan, Pasig? Sa Santolan po around 3,000 mga 3,000 plus po na evacuees po yun. Brian, balikan ko lang yung efforts nga ng Pasig City to address flooding. Kailan pa ba sinimulan yung proyekto na yan? Para lang mabigyan din yung ibang mga cities ng idea, di ba? Kung paano talaga i-address yan. Is it 5 years in the making? Kailan yan nagsimula? At would you know how much yung funding na na-allocate para dyan? Hindi po kami ganun ka-aware dahil po national project po siya. So, DPWH National po yung may project po doon sa area na yun. Brian, Alam po namin with JICA po yan. Yung pumping station ba to by any chance? Or Revented wall po siya. wall. Wall siya, wall. So, they're building a wall and a street doon sa area na yun. And we have the pumping station na, meron na po tayong pumping station po doon sa Santolan, doon sa area na yun. So Brian, I understand nag-iikot ka nga right now, no? Ano na yung assessment sa Pasig City and how would you compare the response compared to previous years? We're still learning and we're still improving. Kung ano pa pwedeng ma-improve, sabi nga ni Mayor, lahat po ng kailangan kailangan ayusin pa rin. Hindi naman po kami perfecto, may mga kailangan pa pong gawin at pag-usapan. Can you share with us, Brian? It will be tackled soon din po.
Oo, ano yung mga areas for improvement pa? Lalo po sa tagging po ng evacuation, yun po yung tututukan po namin. May program na yan for 2026 pero we will try to expedite that. Ito yung gusto ko malaman, Bryant, no? Yung garbage collection ninyo. Oo Because nga. kausap namin kahapon si MMDA, yung head ng flood department nila, si Mr. Mark Navarro. Nabanggit nga niya yung nagbabara dun sa mga pumping stations and waterways. It really causes flooding. Meron ba kayong ginawa dyan sa Pasig specifically, no, to make sure na maging clear tong mga daluyan ng tubig, mga estero, at pati na rin kung yung pumping station dyan na nabanggit mo? Opo. Sa lahat naman po pagdating sa basura, hindi naman po talaga perfect na. Pero may programa po ang city government. Daily po umiikot si Mayor para sa Oplan kaayusan, para sa mga declogging around the city. So, daily for the past 4 or 5 years, yun na po yung ginagawa niya. Yun yung normal routine niya po. So, ang Oplan kaayusan, hindi lang naman po declogging. Marami po siyang activities din po. So, ang tingin ko po nakatulong din po to, plus yung preparedness po ng mga barangay po natin. We understand din na madalas magkaroon ng dredging ang local government ng Pasig. Tama ba ang aming impormasyon? Declogging po. Declogging. Declogging ng mga drainage. po natin. Oo. Okay. How often do you do that? And talagang ina-anticipate nyo ba na, kasi predictable naman kung kailan ang tag-ulan. So, paki-share rin sa amin. Program po siya eh. So, yearly, tuloy-tuloy lang po siya. Hindi po siya natatapos talaga. Okay. Kasi at the end of the day, nagkakaroon pa po ng, ng mga bara talaga ang mga invernal po natin. Like for example, may mga areas natin na ang nakaka-cause ng baha doon, may basura lang sa inlet. Sa pasukan ng mga drainage natin. Pero yun nga, masipag naman po ang ating engineering na umikot at tanggalin po yung mga basurang yon. At SWAMO naman po ang kumukuha for that. Oo. Speaking of that, no, Brian, katuwang nun, meron ba kayong waste management na program? Are you doing that differently or more regularly perhaps? Kasi kahapon nga, sabi nung MMDA, no, nananawagan siya sa mga tao na maging disiplinado. Pero mahirap naman maging disiplinado kung maliit lang yung bahay mo, saan mo itatago yung basura kung hindi siya araw-araw kinokolek. Meron ba kayong materials recovery facility? Oo. Yes, ma'am. It's under Senro and SWAMO po ngayon. So, meron pong MRF for that. In addition to the waste collection of the private contractor and the city by admin. So, normally, nagdodoble-doble na rin po yung effort. Tulong-tulungan na ba? Oo. How long have you been in your position, Bryant? I've been with the DRMO dito sa Pasig for 6 years and sa practice po ng DRR sa ibang LGU din, total of 14 years po. Oh, okay. So in Pasig, have you seen a marked improvement talaga? Because, well, anecdotally, sinasabi nga na talagang malaki ang improvement. Laging Pasig nasa top of the yung mga pinaka-binabaha doon. So, can you share anong nakita mo in the past 5-6 years? Sa akin po, may factor din po yung previous administration pagdating doon sa learning from Ondoy. So they put up pumping station and ang sabi nga ni Mayor, ituloy natin yung programa, ayusin natin at improve pa natin. So yun po yung susi po dito is continuing yung mga nasimulan po before at i-improve po siya. Lalo sa flood control po. Well, Brian, Pasig City has 30 barangays. Which parts would you say are still vulnerable to flooding and future rains? Kasi patuloy pa rin ang typhoon season sa Pilipinas. Sa akin, ma'am, ang masasabi ko pa rin, ang affected is Habagat is 15 barangay and almost 27 evacuation centers ang binuo po ng camp management ng CSWD. So we could say that all the 15 barangays are really affected. But ang tanong nga dyan, gaano ka-severe, diba? Yung effect sa kanya. And ang ginawa kasi namin ngayon, rather than to rescue for rescue operation, which is very minimal, is to
to encourage preemptive evacuation rather than to rescue. Okay, so it looks like mahaba pa tong bagyo na ito. Dalawang bagyo nga ang binabantayan natin. Yes, ma'am. And nag-declare na ng state of emergency ang ibang Metro Manila cities. In your case, may pondo naman kasi mukhang tatagal ang mga evacuees sa evacuation Yes, ma'am. centers. Sapat naman, hindi na kailangan mag-declare dyan sa inyo. Hindi ko pa po masasabi. Right now, nag-uusap po kami ng mayor at ng mga vice mayor at ng mga councilors. Right now, day-to-day po ang assessment po namin. Okay, so for now, okay pa? At least. Okay pa po. Yes, ma'am. And then any other disaster preparedness projects in the pipeline in Pasig City that your constituents can look forward to? Sa akin, I would like to highlight the yung emergency go bag po namin dahil malaking bagay po siya. Natututo yung tao maging prepared pag evacuation nila, nadadala po nila sa evacuation centers. And syempre, kung binahan naman sila, pwede siyang floating device. So that's one. And syempre yun, di po matatapos sa mga trainings po namin. And we will keep improving. Okay. Yung go bag na yan, bigay ng LGU. Kayo ang nag-design. Yes, ma'am. Bigay po yun ng LGU. It's 430,000 pieces for every Pasigueño family. So one lang per House-to-house family, po siya Brian? distributed. One go bag for every Pasigueño family. House-to-house distribution, last year po ginawa yun. And then do you tell them what to put in, like yung mga importanteng dokumento sa loob ng plastic bag? Hindi kasi minsan nakakaantala yun eh. Kung di ka prepared, Yes, ma'am. ayaw mo mag-evacuate muna, di ba? Yes, ma'am. Pwede po panoorin yung video po doon. May QR code po doon sa sticker, magnet, and handbook. Babasahin lang po nila yun. I-scan lang nila yung QR code, papanoorin nila ano po yung laman ng go bag at ano pong kailangan idagdag. Nandun po lahat ng data na kailangan at paano gamitin yung go bag nila. And Brian, ang mga residente ba ng Pasig mas responsive na rin ngayon sa mga preemptive evacuation dahil nga naranasan na nila yung effect ng Ondoy? Yes po. And hindi lang naman po Ondoy. Like Ulysses po and Karina. Ulysses noong 2020, Typhoon Karina last year. And yung series of typhoons. So mas alert po sila ngayon. Mas nagko-comply po sila sa LGU pagdating ng preemptive evacuation. Pero yun lang, iwasan lang po natin ang fake news kasi may mga nagpapakalat na may ayuda, may financial assistance, which is wala naman po na in-announce ng LGU na ganun. Okay. Thank you so much. Thank you for sharing your story. At this point, we'd like to say goodbye to Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Bryant Wong.